Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, samahan natin ngayon si Father Ryan Israel sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, sa kanyang kaarawan ngayon, pang patuloy niyang magampanan ang kanyang mga paglilingkod sa ating Panginoon at sa sambayanan. Bigyan siya ng kalakasan, ng loob at ng mabuting kalusugan. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ating pagsihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lubhang nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging katastasan at walang hanggang pari. Pagkaloob mo ang kanyang hinirang, pagkalooban mo ang kanyang hinirang na maging mga lingkod para gampanan ang pagdiriwang ng pagtubo sa sansinukob ay makatupad ng may katapatang lubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao.
sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang magagawa niya ay dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. Ang may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.
Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Sa atin pong obispo ng Lucena, kay Bishop Mel, kay Father Bien na likod pari ng ating parokya at katedral ni San Fernando, at sa aking mga kapatid na pari, sa inyo pong lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ang akin pong pagbabahagi ay nakafocus sa blessings, sa pagpapala na sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa po, sabi ho dito, hindi yung mga anghel ang tinulungan ng Panginoon, kundi tayo na lahi ni Abraham. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan ho natin ang mga pagpapala. Una, ang mga apostol, ang mga alagad ay tumanggap ng biyaya, ang salita ng Diyos. Mula sila sa sinagoga, kung saan nagturo ang ating Panginoon Kristo at nangaral. Gayun din, pinagaling ang biyenan ni Simon Pedro na noong pumunta si Jesus sa bahay nila ay mayroong sakit. Pinagaling din niya ang mga may sakit na naghahanap sa kanya at ang mga inaalihan ng demonyo. So napakarami hong pagpapala, napakarami ho ng biyaya na natanggap ng mga tao noon at magpahanggang ngayon sapagkat tayo po yung nabibilang sa sinasabing lahi ni Abraham. Gayun din po ay inaanyahan naman tayo kung ano yung ating magiging tugon sa mga pagpapalang ito na inilalaan sa atin ng Diyos. Una ho, yung sinabi o yung ginawa ng mga tao na makatapos silang makatanggap ng maraming pagpapala, hinanap nila ang ating Panginoon Kristo. Ito ho yung isang napakagandang tugon natin sa pagpapala at sa mga blessings ng Diyos. Hahanapin natin ang Diyos upang tayo ay magpuri, upang tayo ay magpasalamat. At ito'y nangyayari sa ating pananalangin, lalo tigit sa banal na misa, ang pinakamataas na uri ng ating pagpupuri at pananalangin. At ganyan din yung ikalawa, yung ginawa ng biyanan ni Simon Pedro. Matapos siyang ibsan ng lagnat, siya po ay naglingkod sa mga alagad, sa ating Panginoon Kristo at sa simbahan. Ito po yung ikalawa namang magandang tugon. After we have worshiped the Lord, our Father, after we have offered our thanksgiving, yun namang paglilingkod sa ating kapwa na isa ring napagandang uri ng pagpapasalamat sa Diyos. Kahapon po, I had the chance to really reflect on my life dahil nagkasal ho kami sa San Agustin, medyo mahaba-habang biyahe. At napakaganda na while I was driving, going there and coming back here, I had the chance to reflect the many blessings I received. At kung ako ba ay nagiging, ako'y tumutugon katulad ng nangyari sa salita ng Diyos sa ating pagdiriwang ngayon. Ngayon po ako'y nagdiriwang ng aking 39 years ng pag-iral dito sa mundo. At 13 years na po ako sa ministry, last December 14. 14 years na po akong nagtuturo dahil mula diakono ako'y nasa seminary na at ngayon ay nagtuturo pa rin. Biyaya po na makapagturo sa mga seminarista na ating magiging future ng Diocese ng Lucena. 1.5 taon po ako naging parochial vicar dito sa
katedral at napakayaman po ng aking natutunan sa pagsama sa inyo, nabigyan ng buhay, nabigyan ng paglapat sa buhay yung aking tinuturo. Ito rin naman po ang laging tinatanong sa akin ni Bishop, paano mo tinuturo ang liturhiya nang wala ka sa parokya? At tunay po na sa pagtigil ko dito ay nabigyan ng lapat sa buhay yung itinuturo sa mga seminarista. At nito nga po ang January 2 ay nakatanggap uli ako ng biyaya. Tinuturing ko po itong biyaya kahit napakalaking responsibilidad ang maging instrumento ng Diyos sa pagpapastol ng tupa. Sila ay bubuuin, sila ay hahanapin at pagkakaisahin bilang isang sambayanan. Ang aking pong dasal ay makatulad ko yung attitude ng mga tao na sa tuwing ako ay tatanggap ng biyaya, lalapit at lalapit ako sa Diyos. Magpapasalamat sa pinagkatiwala sa aking mga biyaya. Gayun din, ako'y nananalangin na magkameron ako ng attitude noong biyenan ni Simon Pedro, na matapos makatanggap ng blessings, ako'y patuloy na maglilingkod. Kaya pagdadasal niyo po ako na huwag akong tamarin at laging ipagpabukas yung mga kaya ng gawin. Huwag po sana akong panghinaan ng loob sa gitna ng napakaraming pagsubok at mga gawain. Ipagdadasal niyo po ako na huwag akong maging palalo ang isipan sa mga pagpapala na pinagkakalob sa akin ng Diyos, at ipagdadasal niyo rin po ako na huwag mawala ang paglilingkod bilang pagkapasalamat sa lahat ng pinagkakalob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, as I continue to acknowledge and be grateful to the blessings I receive, gayon din po ang paalala at paanyaya ko sa inyo. Kayo po ay magdasal, magnilay, at tingnan ang napakaraming biyaya na ipinagkakalob din sa inyo ng Diyos. Acknowledge them as gracious gifts from God. At katulad ng mga tao, sama-sama tayong lumapit sa Kanya, magpasalamat, sama-sama tayong magpuri sa Kanya, at huwag nating kalimutang maglingkod bilang pagkapasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Tulad ng mga nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at ng kailangan ng kagalingan, puno ng pagmamahal ang ating tugon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na mawalang katarungan, pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalaala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yung mga taong mabibigat, ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimighati
dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginahawan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Nihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong mawawaing pamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa pinagkatiwala at mga alay na ay nasa dambana, ay itaguyod mo upang ang bayan at pari magkaisa ng adhika sa ikapagkakaroon ng pagsunod ng kawan at tagapangasiwa at ikapananatili ng tagapangasiwa sa malasakit na matiyaga sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito ay mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang, dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Fernando ang aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga parit lahat ng mga kasambahay ay pamalagiin mong nabubuhay sa paghahain at sa pakikinabang upang sa buklod ng pag-ibig na sa iyo'y nag-ugnay sa tanan, marapatin mo ang lahat na ikaw ay pagdingkuran sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo tayong dalang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.